Chinese President Xi Jinping kinakabahan na. Nag-utos na sa militar ng China na maghanda-handa na sa pagsabog ng military conflict o digmaan sa karagatan. Nakakapagtaka ito. First time sa pamumuno ni Xi Jinping na i-alerto ng ganito ang kanilang hukbong militar sa giyera. Tila nararamdaman na ng China ang pagsiklab ng malaking giyera sa South China Sea dahil sa agawan sa teritoryo. Pero alam nyo ba bakit naghahanda ang China? Napabalita kasi na nasa gawing Palawan na ang isang napakalaking carrier strike group ng Estados Unidos. Ang mas kinakatakot pa na Xi Jinping, kasama sa nagbabantay sa Palawan ang B-52 bomber aircraft ng US Air Force. Inutos na tuloy ni Xi Jinping na pauwiin na ang lahat ng Chinese Navy warship sa South China Sea. Yes, pinapaatras na ng China ang kanilang mga warship malapit sa West Philippine Sea. Kaya lang naman kasi ng B-52 bomber aircraft na bombahin ang lahat ng barko ng China. Kaya rin nitong wasakin ang isang buong military island ng China sa South China Sea. The United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Pinagbantaan naman ni US President Joe Biden si Chinese President Xi Jinping na hindi magugustuhan ng China ang labanan sa digmaan ang Estados Unidos dahil pagsisisihan to ng malala ng Chinese government. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. Kahapon, nagbabala rin ang isang war expert kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Prepare for the worst case scenario. At ang worst case scenario na sinasabi ay isang malaking digmaan sa West Philippine Sea. Sabay-sabay nga tayong magdasal na hindi na lumala pa ang tensyon dahil hindi masakop ng China ang West Philippine Sea sa pakikipagnegosasyon sa Pilipinas. Idadaan nila ito sa posibilidad ng paggamit ng militar o digmaan. Lalala pa yan pag gumamit na talaga sila ng dahas. Ang posible yan, well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talagang antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst. No? Let's hope for the best. Sinabi nila na there's already consultation going on, which is actually the Mutual Defense Treaty being already put into motion. Ilang beses na nga tayong minamaliit ng Chinese spokesperson na si Mao Ning. Ito yung kampon ng China na kala mo kung sinong umasta. Noon, binatikos nito si Pangulong Mark. Ngayon, sinasabi na tuta tayo ng Amerikano at utus-utusan lang. But sino ka ba, Mao Ning, para utusan rin ang Pilipinas? Wala kang karapatan na diktahan ang batas ng aming bansa. Amin ang West Philippine Sea at walang nakakapagsabi na sa China ito. China, as I've said yesterday, cannot, should not, is not allowed to veto our Philippine Maritime Zones Law. The Philippine Maritime Zones Law, by encapsulating the arbitral ruling, would really strengthen our hold in the Second Thomas Shoal or the Ayungin Shoal, where the BRP Sierra Madre is located. China cannot dictate upon us to remove that. That is still a commissioned vessel. China cannot even tow that away from that area. It is ours. Mukhang giyera talaga ang solusyon para malaman kung kanino ang West Philippine Sea. Handa ba kayong lumaban para ipaglaban ang ating sariling karagatan? Kayong mga kalalakihan, handa ba kayo dito? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.